Dahil very, very small, itong tangent theta and tangent phi at nagsama pa silang dalawa, negligible ang effect netong product na to, zero na yan. Kaya ang natira ay itong sum ng tan theta, tan phi na lang, equals v squared over gr. Or, ang ibig sabihin kasi ng tangent theta, gaya ng pagpapakita ko rito, tangent theta, itong super elevation natin, ay e over 1 or simply e plus ang tangent phi mo from your statics of rigid bodies F is equal to mu n at ang mu mo ay tangent phi. Ayun, friction factor. Pero kapag nasa highway transpo ka, hindi mo dinedenote ng mu ang friction factor. F na maliit ang gamit natin. Pero kilala mo nga yan na mu ang symbol dyan. Siguro para distinct itong symbol na to, lagyan ko na lang ng sub F para frictional force ang kahulugan ng formula na yan. And ito nga ang symbol na gamit natin sa highway transpo at equal ito sa v squared over gr. So may variation pa ang problem solving depende sa pag-consider ng friction kasi pwedeng i-neglect. Neglecting friction. Ang mangyayari sa formula ng impact factor, itong super elevation o impact factor IF, super elevation is equal to v squared over gr or tan theta. Sige, ilagay mo yung inclination. Tan theta equals v squared over gr. And then, kapag consider etong friction, o considering friction, at tapos mabilis pa yung may overspeeding. Saka patilapon talaga yung sasakyan. Kaya ang iyong frictional force ay may direction na pa ganito. So may nagde-describe lang sometimes na overspeeding. Pero pag naririnig natin yan, ayan ay violation sa traffic. So mangyayari sa impact factor natin, itong sum ng super elevation and the friction factor na equal sa v squared over gr. V squared over gr. And kung magiging considering pa rin na friction at hindi ganun kabilisan dahil dominante ang maaaring babagsak. Hindi naman syempre mangyayari yung dahil sa stability ng sasakyan natin sa pagkakapwesto niya pagkatabingi. Pero ilalagyan ko lang to ng under. Magiging subtraction naman ang impact factor formula natin. Yung super elevation and friction factor equals v squared over gr. And kung marirecall mo, ewan ko kung nag-solve sa inyo ng spiral curve na involved itong longitudinal gradient kasi di ba may formula kayong natutunan sa spiral curve ng width ng one lane, longitudinal gradient times length ng spiral divided by the super elevation. Consider din kasi yung banking of curve na yan. No, super elevation runoff or banking of curve. Itong width ng one lane or yung super elevation ay needed para ma-estimate mo itong width ng one lane at kasama ang length ng spiral at yung longitudinal gradient ng road mo. And with that, maaari na nating sagutin itong susunod na question. Problem number 13. Banking of curves. Problem number 13. Identify natin ang given. So may simple curve. May simple curve to be designed for a maximum speed of 90 kilometers per hour or mas kilala sa tawag din na design speed. And dahil may computation tayo rito ng ng radius of curvature, no?
needed radius of curvature para sa pag-compute ng degree of curvature. Ayan nga naman yung sukatan ng degree ng pagkakakurba, radius or the degree of curvature ng circular arc sa road. So, asikasuhin na natin ang pag-convert dito sa 90 kph na ito. 90 kph na yan ay kilometer per hour, conversion factor, kahulugan ng 1 kilometer ay 1,000 meters, at ang 1 hour is 3,600 seconds. Kung nagmamadali kayo may lakad, hindi nyo na yan tinatype ng dalawang magkahiwalay na fraction, kundi ang 90 ay dinidivide na lamang sa 3.6. At ang speed, design speed ng road, your road, ay 25 meters per second. Okay? May given a friction between the tires and the pavement, F. Kung nasa statics of rigid bodies or dynamics of rigid bodies kayo, dinidenote nyo ng mu ang friction factor, F naman na maliit sa highway transpo, 0.4. At ang super elevation, mga bata, in-express lang siya ng percentage. Super elevation ay naman din nga rin ang karaniwang expression ng gradient, naka-percent. Pero dun sa derived formula natin ng impact factor, decimal ang expected entry natin. Pwede natin itong isulat ng 0.12. Ngayon, mga bata, natutunan nyo sa surveying, route surveying recently, ang ginamit yung pang-designate sa degree of curvature ay capital letter D. Okay? Ayun yung hinahanap. Capital letter D. O yung iba may nagde-denote lang ng D na maliit. Pero ako kasi, kaya ayoko ng D na maliit. Special kasi yung D na maliit para sa hindi equal sa 20 meters yung subtending arc. No? And na-mention ng tungkol sa arc basis kung paano ang full stationing distance measurement dun sa arc. Na natutunan mo na rin mga first parts at by default, if not stated in the problem, arc basis nga ang ating ginagamit. So ngayon, nagtatanong ng degree of curve, ang ating talagang solution para dyan, nung ikaw ay nasa simple curve, ay may dalawang option ng pagsagot dito. Solution number 1, pwede namang manggaling dito sa arc basis, 20 meter arc. Ayan, 20 meter arc. At yung 20 meter arc na yan corresponds dito sa central angle na degree of curve. At ito yung radius of curvature mo, right? Solution number 2 naman, kayo ba class, minamorize nyo ba itong formulang to? 1145.916 over the radius of curvature. Kung hindi, edi hindi ba na-derive yun nyo lang naman yung sa solution number 2 na yan? Base sa ratio and proportion ng itong buong circular arc, diba? Yung capital letter I. Capital letter I, tapos yung degree of curve subtending only the 20 meter arc. Tapos ito yung length ng curvature. Gagamitin mo lang naman yung ratio and proportion ng circumference and the circular arc, L sub C. At yun nga ang kinauwian, 1145.916 na hindi ko na i-derive muli. Hindi ko na i-derive muli. Dahil, napag-aralan nyo na nga yan sa route. Wag ulit-ulit. Sayang oras. So to solve, unahin na muna natin ang pag-compute ng radius of curvature gamit yung impact factor. So since class ang gantong case, ang super elevation ay mas mababa sa friction factor, no? Overspeeding ang consideration dyan. Ang since ang super elevation
ay mas mababa sa friction factor, gagamitin natin yung overspeeding consideration of the friction factor or the friction. Ang formula ng impact factor ay sum ng super elevation at ng friction factor na equal sa V squared over GR. So yung E, naka-decimal entry dapat yan 0.12 and the friction factor na 0.4. Inayusan natin ang unit ng design speed na 25 meters per second at itong nananalaytay naman sa dugo mong acceleration due to gravity, 9.81 meters per second squared. And the radius of curvature na unknown. Radius of curvature is equal to, baka gusto nyo mag-compute naman at baka maunahan nyo pa ako sa pag-type. Ay, umayos na pala tong ano ko. At kung tinatamad ka naman sa pag-transpose and everything sa algebra manipulation, edi ayan, nakalimutan ko yung square dito. Edi chip solve mo na lang V squared over GR 9.81 times the alpha x. The answer for radius is 122.5202 meters. And from there, makukompute na natin, halimbawa, hindi mo alam ang solution number 2, hindi mo memorize, pero kaya ko ito naaalala kasi may ginamit ako mnemonics dito Pero kaka-invento ko lang yun, hindi ko ma-recall itong kasunod. Lolo, di ba ang basa natin sa 1? Naturuan ko na kayo kung paano mag-designate ng mga letters sa mga numero sa formula. Lolo Ross, G2 gala. Gala Saba. Gala Saba na. Ay yung 9-1, gala, G. Tapos yung 1 ay L. Galaba. Galaba rin. Si Lolo Ross, galaba rin. Parang ang pangit naman ng na yun. Mga salita. Pero, ayan, solution number 1. Ang degree of curve kasi corresponds to, pag arc basis, corresponds to 20-meter arc. E di gamitin ko yung basic formula mo sa plane geometry. S is equal to r theta. Arc length na 20 meters, tapos itatapat natin sa degree of curve. Pero di ba, naka-radian dapat yung substitution unit ng angle. Galing lang naman yan sa ratio and proportion. Circular arc length and the circumference. This is it. 20 meters equals 122.5202. And ang degree of curve natin, kung naka-angle in degrees nga ito, dapat lagyan mo ng conversion factor. Pi over 180. So kung nilagyan ko ng conversion factor, we're expecting na ang final answer natin ay degrees. Baka gusto nyo namang mag-compute. Nakakain naman na kayo kanina. Baka, ano na naman nangyari dito sa ko. Kanina okay na tong calculator ko na hindi tinatamaan nung x 122.5202 times pi over 180. Ta-da! The answer is 9.35 degrees. 9.35 degree of curve. Susunod. Mga bata, hindi sinabi sa kwento kung may over or under speeding dito sa next question natin. Determine the super elevation of a curb road of 385 meters radius designed for a maximum speed of 90 kph. If the coefficient of friction is 0.1. Pero malay nyo, baka isa lang naman din ang mag-a-appear dito sa choices. No? Ang tinatanong ay super elevation, decimal expression, hindi naka-percent this time. Ito yung pagkaka-incline ng likuan. Yung mga car racing track, OA sa pagkakatabingi.
Kasi pag wala yung pagkakatabingi na yun, nakita mo naman yung lakas ng puwersa na parang may patilapon na puwersa, ayan oh. May patilapon na puwersa na magpapatalsik sa sasakyan. Eh buti nakatabingi ito. May reacting force dito para hindi tumalsik yang sasakyan na yan. Naintindihan nyo ba? Okay. Ayun pala ang rason kung bakit merong super elevation or yung buong salita niya, yung buong term na ginagamit natin is super elevation runoff. Wait, inom nga muna ako. Sininok ako. Super elevation. Ang mga detalye. O, nariyan ang speed mo. Given speed. 90 kph ba? Hala. Class, hindi sinasadya. Kaya ko nang sagutin agad ito. Into meter per second kasi ito rin ang given kanina. Minental ko na lang kasi ayan o. Nasagutan na kasi natin yan. 90 kph is 25 meters per second. Susunod. The radius of the curvature ay 385 meters. And the friction factor is 0.1. Ngayon, hindi kasi sinabi sa kwento yung tungkol dyan sa overspeeding and underspeeding. Pero pwede naman kasing underspeeding ang consideration. Dapat sabihin, no? Pero kung wala, ano bang dapat? Yung mabilis? Kasi we understand naman ang stability ng sasakyan na ang placement ng weight neto ay hindi makakapagpa-overturn or magpapagulong doon sa sasakyan mo. Pero may nababalitaan tayo, no? Yung critical yung mga truck, yung mga trailer truck, nababalitaan natin yung soft drinks truck. Ayun yung karaniwang mga nagsisitauban dun sa super elevation. Kaya tiba-tiba daw yung mga bahay-bahay dun sa gilid kapag may bumabagsak na mga beer o kaya yung mga soft drinks. E di consider muna natin itong overspeeding. Basic na tong solution natin. P plus F, diretso ka na ang substitution ng friction factor, 0.1, and then kahit hindi ko na maisulat ang mga unit dyan, alam naman natin na dimensionless ang kalalabasan. Acceleration due to gravity, 9.81. Hello, direct sub. Ang dali naman yan. And E is equal to, tadan! Oh, may nagko-compute ba? Wala na naman. 25 squared, 9.81 times 385 minus 0.1. The answer is 0.0655. Uy, nasa choices to ah. At saka naka-bold dun sa E di ayun na yung sagot. At kung sakaling ang angle of friction naman ang yung inclination, the inclination of the super elevation or the banking inclination, e di tangent theta is equal to E. Theta is equal to arctangent ng 0.0. Ilagay rin natin na pwedeng ganito ang expression ng banking inclination. Arctangent of the answer. Tadan! Naka-radian pala tong calculator ko. Mag-degree mode ka muna. 3.75 degrees. And yung underspeeding na mabagal ang pagdaan ng sasakyan natin dito sa banking. Ito ay E minus 0.1 naman. Equals ito pa rin. Ito pa rin ang solution, 25 squared over 9.81 times 385. Mas mataas ang magiging sagot nito. Diba? Mas mataas. Magiging, i-replay ko na lang yung tinype ko kanina. Replay, edit ko itong sign plus, tadan! 0.2655. And kung gusto mo ring alamin itong
inclination of the banking in degrees, this is arctangent of the answer, arctan of 0.2655. Theta is equal to arctangent of the answer, 14.87. Paano yan? Pag parehong pareho sa choices, lagot. Both are correct. Both are correct. Wala naman din sa choices yung underspeeding. Ito yung sagot. Dapat isa lang ang mag-appear. Kasi applicable siya sa sa parehong condition na mabagal lang ang pagdaan ng sasakyan. And, ayun. Ang mga conditions. Proceed tayo rito sa sight distance. Ito ang kasapatan, no, na distansya para bago mabunggo. Ito yung yung na-perceive mo, itong something na nakapwesto sa kalsada at sasapat ang distansya mo dito sa isang stationary body or the moving body, which is the opposing direction of vehicle, para mapahinto ka at hindi mo mabunggo yung object na yun. Ano yun? So sa stopping sight distance, or sa sight distance na lang muna na term, sight distance, meron tayong 4 na letra na ginagamit para sa estimation ng haba nito. PIEV. PIEV. Una, nag-anticipate kasi tayo na may something na biglang mag-a-appear. Baka may rabbit, may manhole, may something. Siyempre, dapat pagganahin mo talaga yung utak mo dyan sa pag-identify ng mga body. Kasi, hihinto ka ba kung ang nakikita mo lang ay plastic labo na gumugulong-gulong? So may identification, though we're anticipating that there could be something na harang sa ating daan. And pwede naman ding deadma lang itong mga na-encounter mo sa kalsada. Siyempre, merong mga bagay na dapat hintuan mo. Halimbawa, may humarang na polis, merong traffic cone, may concrete barrier. Ano nga yung mga spikes na ginagamit sa Hindi kasi uso sa Pilipinas yung paggamit ng spikes na yan para sa paghuli ng kriminal Siyempre kung nakakita ka ng ganun, i-stopan mo yun. Kaya I noticed sa mga British or sa Europe published na libro, instead of identification na term, ang gamit nila ay intellection. Kasi nga, hindi pwede namang hindi ka tumigil. Halimbawa, may pops lang. May pops talaga May pops lang ng ibon sa kalsada. Titigilan mo ba yon? Hindi na. Or may dahon lang. I-stopan mo ba yon? Hindi na rin. Okay lang naman masagasaan yung dahon. Bato. Ay, delikado ka doon kasi baka mapatalsik yung mo. Depende sa bato yan no? Meron kasing pag nasagasaan mo lang, madudurog. Pero paano kung yung bumping mo na yon mapatalsik ka? So, halo-halong emosyon ang ganap, mga bata. Merong emotion pa at dito na papasok. Dito ka nga rin mag-iisip kung anong gagawin mo. Pagkakita mo dun sa bagay na yon, gulat ka and then saka etong reaction mo na volition. So stopping sight distance, merong 3 importanteng points para ma-derive natin ang kabuoang distansyang ito. Sakto lang pala na wala tayong napag-aralang ganitong problem sa dynamics of rigid bodies dahil mapag-aaralan naman pala siya sa Transpo Highway. May 2 segments ng distances. Itong point 1, point 2, and point 3. Ang 2 segments natin, first segment, ang tawag natin dito ay perception reaction distance. Perception reaction distance.
And dito, nagaganap ang oras ng perceived and up until emotion. So, normally, kinukwento lang yan sa problem natin na may perception reaction time. Or yung sa distance naman, pwede ko namang i-shortcut lang na reaction distance. Reaction distance. Itong S1 na ito, may assumption tayo kung ano ang motion properties nito. Ano? Ang motion property sa first leg of motion na yan sa pag-derive ng stopping side distance ay constant ang speed mo dyan. At saka, ang iyong acceleration ay 0. O syempre, di ba nag-projectile tayo? Yung horizontal component ay 0 acceleration or constant ang speed. So to solve this first leg, reaction distance S1, paikutin lang natin sa formulang speed equals distance divided by time. So ang S1 mo ay equal sa itong constant speed times the T, the perception reaction time. Perception reaction time. At dahil nga delikado kapag sinagasaan mo yung body or yung object na nasa point 3. Kaya naman, pepedalin mo na. Sasabihin ko sana, i-click mo na. Ano yan? PlayStation, computer game, Gran Turismo. Pepedalin mo na itong brake. Kaya ang tawag natin din ay braking distance. At dahil pumihit ka na at pumedal ka na ng brake dyan, ang acceleration sa second segment na ito, yung S2 braking distance, ay hindi literal na acceleration, kundi deceleration. Negative acceleration. Deceleration. O, ano yan? At yung S2 na yan ay tinatawag ng braking distance na minsan denoted as BD. Braking distance. So to solve for the stopping side distance, SSD, ito ay equal sa S1 plus S2, S1 or the VT plus the braking distance. I-derive natin, mga bata, i-derive natin ang braking distance. I-drawing ko ng hiwalay. Kasi consider dun sa braking distance, ang gradient ng roadway, your road. And class, di ba ako yung nagturo sa inyo ng physics dynamics. Sa kasamaang palad, hindi tayo umabot sa kinetics, work energy equation, pero kahit papano, nagiging make-up class natin ito dun sa Spec Pro review. O di ba? Sulit. Sulit yung well computed yung yung oras, tapos papasok pa sa lesson na itong highway transpo. Astig. Ito yung sasakyan mo nung ikaw ay nasa point 2. Ito ang sasakyan mo nung ikaw naman ay nasa point 3. Ito, point 3. Ba't naka-upward yan? In-assume ko lang. Ito ang iyong braking distance na equal sa S2 natin. Braking distance. And merong inclination yung ground sa assumption nga sa derivation nito. Ito yung theta-theta nyo. At ang taas from the starting point dito sa drawing ko na 2, ang taas na itong magiging huling pwesto. Kasi class, di ba? Ang ina-expect nating velocity dito, di ba braking distance yan? Ang velocity or speed sa point 1 is equal to the constant velocity na sasabihin. Pag nandito ka na sa V2, assumed to be equal pa rin yan dun sa constant speed na karaniwan. Na karaniwan is the design speed. Pero naalala ko yung yung binanggit ng, nakapanood kasi ako sa UP ACES, National Sea Quiz, sa mga kino-coach kong quizzer dati sa alma mater ko. Nagulat ako dun sa in-incorporate ng mga committee sa UP na yung design speed daw sa pag-compute ng stopping side distance
kinoconsider lang pala ang 85%. Kumbaga, sinishare ko lang yun sa inyo. Kung sakaling hindi nyo mahanap ang stopping site, calculated stopping site distance dun sa multiple choice, baka in-apply yung provision ni Ashto na dapat 85% lamang ng design speed ang gagamitin. Ganun. Nagulat nga rin ako dun eh. Kasi yung mga reviewer, pansin ko, wala namang ganong reduction ng design speed na 85% lang ng ano eh. Buong buo kaya, kahit i-browse mo pa lahat ng mga reviewers, wala ka makikita ang 85%. Pero kung may book ka ni Ricardo Sigua, nakwento doon yung tungkol dun sa reduction ng design speed para dyan sa solution ng stopping site distance. Okay? Mga bata, yung paborito nating textbook na si R.C. Hibbeler ay merong arrangement ng formula ng work energy equation. But we prefer this kind of arrangement. The positive work minus negative work equals change in energy. Change in energy is change in gravitational potential energy and change in kinetic energy na pang rectilinear lamang. And kapag gumamit ka ng formulang ito, kaya preferred ito ng nakararami at ang arrangement ng work energy equation kasi daw, special na ang pwestong nakapwesto dito sa left side na work, negative work and positive work para sa mga external force at saka friction. External force at saka frictional force. Kasi di ba minsan, nalilito ka kung paano ma-identify kung positive or negative work. Yung halimbawa, yung body na umakyat or bumaba. Ano yun? Positive work ba yun or negative work? Di mo maiisip, di ba? Parang kailangan dapat i-memorize mo ba yung ganun? O paano kapag bumilis, simula sa mabagal or from rest, nagkaroon ng speed? O kaya, merong speed, biglang naging zero ang velocity. Kaya mo bang isipin agad kung positive work ba siya or negative work? Or kaya, may mechanism dito na nakakonekta sa spring. May isip mo ba agad na kapag humaba yung spring or umiksi ang spring, positive work, negative work ba yon? Hindi ako sigurado dun sa parallel statement ko kung ayun ang magiging sign convention, pero sa pamamagitan ng ganitong arrangement ng work energy equation, hindi mo naiisipin kung positive work ba or negative work itong mga nagsiakyatan or nagbaba na nagamit or itong bumilis or bumagal. Bumagal kasi naging zero. From ano to itong V2 mo na equal sa V, ang V3 mo na magiging equal sa 0. Plus, walang puwersa na in-apply sa kotse at wala ring humaharang na puwersa. Ang friction kasi mag-a-appear doon sa change in kinetic energy reformulated equation. This is equal to mass times acceleration due to gravity times the final elevation minus the initial elevation. And the change in kinetic energy is 1/2 mass times the final velocity minus the initial velocity. Ang final velocity natin ay ang V3, which is equal to 0. Ang initial velocity natin ay yung constant speed na sasabihin. Nakaraniwan ay ang design speed. Kung hindi i-incorporate yung provision na 85% ang design speed, take the lowest term of the equation, makakancel ang mass. At mga bata, edi ito ay magiging 0 equals, class, speaking of the elevation, merong joining na classmate. Speaking of elevation, mga bata, kapag ikaw ay gumagamit ng work energy equation, bahala ka sa buhay mo kung saan ka magsaset ng datum. Kasi kahit saan mo siya iset, dahil ikaw naman ay gumagamit ng equation, tatama pa rin ang iyong sagot. Kasi kung individual energy yan, significant yung sasabihin ng problem kung nasaan yung datum. Pero kung gumagamit ka naman ng buong work energy equation, ayos lang na hindi mo na malaman ang reference datum. Pag pinag-uusapan ng changing gravitational potential energy, na kapag tinranspose, ito class ang reason kung bakit favorite to ng marami. Diba, may magiging computation ka ng gravitational potential energy sa right side. Pag tinranspose mo yon, saka mo ma-realize kung positive work ba or negative work yung change in position. Kasi nga, diba, hindi mo ma-memorize kung yung body na umakyat or bumaba ay positive work or negative work.
Tandaan mo na lang na nasa right side na change in energy sa pag-compute ng gravitational potential energy change, ayun, mass times acceleration due to gravity times the final elevation minus the initial elevation. And ang pinipili kong datum ay ang starting point 2. So, initial final. Pwede naman ding final or 3.3 ang iyong magiging datum. Tatama pa rin ang magiging sagot mo. So, ito ay magiging g times the breaking distance. Opposite side to, look at this. We get a right triangle here. Hypotenuse at ang breaking distance S2 mo. Kaya pag kinuha mo ang vertical distance ng 2 to 3, ayun ay mag-equal sa BD sine theta. Oo nga, hypotenuse times sine theta. And then, class, may subtraction dito. May subtraction dito. Ibig sabihin, ilabas ko na yung negative na yun, 1/2 v squared. Tadan! Ang breaking distance ay equals sa v squared over 2g times the sine theta. V squared over 2g times the sine theta. Ang sine theta for very small angle inclination ay almost equal sa tangent theta. At ang tangent theta na yon ay may kinalaman sa super elevation. O ayun, class. At minodify ng konti at na-incorporate na nga ang pavement and the tire friction factor. Ito na ang minimemorize na formula ng breaking distance v squared over 2g. At ito ay pinagsamang friction effect F plus the gradient. And kung downward gradient class, nasa-subtract yung G doon, no? Upward slope, positive gradient, positive to. And kung negative gradient, yung section mo na pababa, etong ating sasakyan, ayun na. And with that, this is now the formula for the stopping side distance. Vt, itong constant speed in the perception reaction time plus the v squared over 2g times f plus minus capital letter G. And sa mga nagugulat, bakit capital letter G ang gamit natin sa gradient at hindi maliit na G? Kasi po, naka-G na maliit ang acceleration due to gravity. At kapag rin talaga nasa highway transpo tayo, pag nasa highway transpo tayo, capital letter G talaga ang gamit natin. I-note ka na nga rin dito yung baka mangyari first time sa board exam ninyo, ang ginagamit na V doon sa stopping side distance is the 85% of the design speed. Kung 80 kph. Ano lang naman to? Depende rin sa delivery ng problem. Baka naman dynamics-oriented, physics, or dynamics-oriented ang delivery ng problem solving mo dito na pwedeng gugulatin ka lang. Hala, highway transpo yata itong nasagot. Pero gagamitin mo lang pala itong tatlong formulang natutunan natin sa dynamics. V is equal to VO plus acceleration times time. V squared is equal to VO squared plus 2AS. Kung sufficient ang data para sa pag-compute nito ha, kasi hindi magamit itong third equation as is equal to VOT plus 1/2 AT squared kapag hindi nakapamigay ng acceleration. Ayun, gagamitin mo yung sa work energy equation at pag-incorporate ng friction factor at saka gradient ng ground. Naiintindihan niyo ba yan? And now, let's answer number 15. Stopping side distance. Siyempre, hindi ko nalolokohin ang sarili ko dahil dinerive ko naman na yung dalawang segments. Determine the minimum stopping side distance on a negative 3.5. So may gradient tayo ng ground. Gradient ng hindi pala ground, kundi yung roadway mo, your road. Capital letter G yun. At yun ay negative sign. Negative 3.5% or negative 0.035. At ang design speed mo daw
ay 110 kph. Pwede bang ito ay i-convert na natin? Ano yung shortcut conversion natin without writing the 1,000 and the 1 kilometer, 1,000 meters and 1 kilometer at 20,600 seconds and the 1 hour? Ang shortcut natin, conversion is direktang divide by 3.6 agad-agad. Oh, syempre hinahabol na natin yung ano, naka-meter ba naman yung required eh. So this is 110 divided by 3.6. We got here 30.5556 meters per second. Ang coefficient of friction between tires and the pavement, ayan ay denoted natin ng FF na maliit equal 0.28. Driver's reaction time, including perception time, ayun nga, nag-anticipate tayo na may something na pwedeng bumulaga. Hindi lang sinabi sa kwento rito yung pwedeng bubulaga rito sa driver eh. Pero syempre, ayun yung katigil-tigil na rason. May batong nakaharang, may spike, yung criminal ano, para sa paghuli. Doon nakikita ko lang yun sa computer game, PlayStation ba yun? GTA, may ganun. Yung auto tap, ano, grand tap, auto, something. Yung mga spikes para mapigilan yung pagpapaandar mo ng kotse. Or kaya sa movies na lang. Sa Hollywood movies na lang tayo nakakita ng ganun. Sa India ba yung ano? India ba yun or Pakistan? Merong nag-viral na video na yung mga opposing direction na yung sabit ka dun sa one way kasi nag-oppose ka, may na-activate na spike sa kalsada. Wala tayong ganun ano. Medyo may pagka-brutal yung kalsada na yun sa India or Pakistan. Basta may nakita akong ganun. Bubutasin talaga yung gulong kapag hindi ka sumusunod sa direction ng ano ng kalsada dun sa one way niya. And the perception reaction time is 2.5 seconds. There's no mention ng provision. Sabi ko nga sa iyo, ang karaniwang references, yung mga reviewer, ang ginagamit ay yung solid lang na design speed sa road. And ang hinahanap dito ay stopping. Pag sinabi kasing minimum stopping side distance, ito yung saktuhan lang talaga na hindi ka babangga. Ngayon, para safe na safe talaga at conservative ka, magbibigay ka pa ng allowance. Eh ano yan? Paano yung ano na yan? Yung crucial aspect na yan sa... Ibig sabihin, may something talaga na ina-anticipate, pwedeng yung mga early warning device, na maipapwesto dun sa bahagi na yon ng kalsada. And then yung crucial aspect na may curvature talaga, dyan lang naman talaga tayo nagkakaproblema eh, yung sa may parabolic curve eh. Kaya mapapansin ninyo, may pagpasok ka ng gradient ng ground, nasa transition ng pagbali, pag-opposite ng gradient ng road. So yun, stopping side distance, SSD or S, ito ay simpleng pinagsama lamang na, ayan, stopping side distance is equal to VT plus the braking distance, V squared over 2G. Hala, yan na lang yung kabilis. Yes. Ganon kabilis. V is 30.5556 meters per second. Perception reaction time is 2.5 seconds plus the braking distance 30.5556 squared divided by 2 times braking distance 9.81. Friction factor is 0.28 minus the gradient pababa. Ibig sabihin, ano to? Ine-expect ko na naka-cross or summit itong parabolic curve na dinaanan. Cross or summit. Pag summit kasi, crucial to kapag gabi eh. Basta may something na pwedeng bumalaga. May something na pwedeng bumalaga. Kung sag naman ito, dahil malayo pa lang, nakikita mo na yung object na yon. Kung magiging sag yung curve na to para sa design na pwede magpa-positive ang gradient,
Pwede mag-positive ang grade dyan kapag pumasok na yung sasakyan sa ikalawang bahagi ng sag curve. Hindi nga critical sa mga sag type kasi malayo pa lang, pwedeng ma-identify mo na yung body na yun at mai-stoppan mo na. Hindi ka lang aabot dun sa minimum stopping side distance. Mapapa-brake ka na ng maaga dahil dun sa makikita mo. So pwede ngang parang sa aspeto to ng parabolic crest, no? Yung up and downward na parabola na klase ng curvature, minus 0.035. And the answer is, wala na namang nag-compute. Ako na naman. Ay, teka lang, hindi ko pala na-answer yung kanina, sayang. 30.5556 times 2.5 plus 30.5556 squared divided by 2 times 9.81 open parenthesis 0.28 minus 0.035. And the answer is 270.62. Itong rounding up discrepancy, 0.69. Dun sa multiple choice, baka sinagot ito ng pang quiz B at complete digits or baka kinat lang ng 2 decimal places. You'll still select the letter A dahil most nearly gives. Naiintindihan nyo ba? Ngayon, mga bata, similar lang naman ang second question natin. Diyan sa first question na yan. Ay, may nangyari. May nangyari. Kasi, because of the brake efficiency, baka kasi daw hindi effective, nagde-dilapidate yung ano nga yun? Yung asbestos doon sa yung bahagi ng sasakyan na kapag yung sa clutch, yung dumidikit, 'di ba may flywheel tapos yung sa clutch na mayroong patong-patong na nakalimutan ko yung term pero bilog din yun at disc at nauubos-ubos siya. So bale, yung unang bili mo sa sasakyan hindi naman perfect na or effective na mangyayari yung brake. Kaya may tendency nga na dahil doon sa hindi effective na braking ng sasakyan, dapat mas magbigay ka pa ng allowance. Mas magbigay ka pa ng allowance doon sa braking distance mo. Dahil hindi makapit yung preno. May ganun pa pala. Paano yun? Saan may incorporate yung brake efficiency na yan? Okay, identify natin. The minimum side distance, determine the minimum side distance. Ayun ang required. Ayun ang required. Side distance na naman. SSD. Kasi may tinatawag na passing side distance. Ang stopping side distance, may stationary body. Ayun yung kasapatan ng distansya na bago ka mabunggo dun sa nakatigil na yon. Ang passing side distance naman, gumagalaw rin yung opposing direction na vehicle. Ayun ang kasapatan na distansya para hindi ka mabangga sa kabilang direksyon na sasakyan. So ngayon, SSD pa rin to or simple S if you want. Ang mga given, kilala mo na itong mga to Hala! Si Suki! Ay, hindi pala. Find the minimum side distance to avoid a head-on collision. Ay, ibang klase pala to. Passing side distance pala to. I-denote ko na nga lang ng S. I-denote ko na lamang ng S. Pero, hindi siya delivered sa sistemang passing side distance. Kasi sa passing side distance, class, kung naalala nyo, yung turo sa inyo sa, ewan ko kung sa transport, sa highway, tinuro ng teacher ninyo. Pero karaniwan kasi natatakal din yun sa route surveys. Di ba merong yung 4 segments ng distance. Merong 4 segments ng distance dun sa passing side na maraming detalye ng time, yung pipihit pakaliwa. Di ba may sinusundan yung
sa kalsada na two-way, may sinusundan kang mabagal. Ito yung mabagal. Liliko ka, inaalalayan mo yung babangga sa'yo rito. Oh, may ano, marami kang segment na i-a-add diyan. And then sa statement ng problem na ito, hindi gano'n yung pinatutungkulan niya sa sight distance. Kasi passing sight, di naman to double lanes eh. Meron lang dalawang, i-drawing ko nga to. Meron lang dalawang sasakyan. May dalawang sasakyan. The first car is moving uphill, while the second is moving downhill. Ganito. So, bale, itatrato lang natin tong computation ng stopping sight distance. Kumbaga, yung sasakyan mo na itong uphill at itong sasakyan mo na to na downhill, meron siyang tig-isang stopping sight distance. Ito, na bago sila tuluyang magbangga, dapat ito nga yung ito yung safe na distance or higit pa. Kaya ang term is minimum. Kaya ang term ay minimum. Magsisiprenuhan niya mga yan. Gaano kahaba dapat ang layo nila sa isa't isa. Ang kinreate yung problem na to, ang plot twist, combination lang siya ng stopping sight distance. Itong first car, ang gradient niya ay positive kasi pataas. Itong second car, ang gradient niya ay negative. So to solve for the total stopping sight distance, yung yung i-render ng dalawang sasakyan. Ayun yung kakaiba sa problem na to. Iko-combine siya. SSD, alam na this. For the solution, to solve for S or SSD, this is combination of SSD1, SSD2. Sagutin natin ng magkahiwalay na stopping sight distance. Stopping sight distance, teka lang, hindi ko pa pala natatranslate yung ibang mga given. 90 kph. Ito ay may velocity or speed na 90 kph. Na kanina pa nating nasasagotang 25 meters per second ang kanyang speed in meter per second. Tapos ang bilis naman ng sasakyan na ito na pababa, ito pataas. Ang speed naman nito ay equal sa 60 kph. I-convert na natin class ha. Diba? 60 lang yan divided by 3.6. 60 divided by 3.6. Ang sagot ay 16.667 meter per second. Okay? So ngayon, SSD1, hindi ko na pinutol-putol sa drawing ang kanyang constant speed segment, the perception reaction time. Pero parang ang amazing naman ng problem na to. Para mong sinabing mapapatigil ang isang sasakyan doon sa kabila bago tumigil. Parang ganun. Parang ang hirap naman i-anticipate na itong stopping sight na to. No? So, may mga nangyayaring ganyan. Saang punto ng kalsada mangyayari yung distansya na yan? Di ba kaya mo yan kinonsider sa design mo ng roadway? Dahil may punto, may bahagi nga na makakapwesto itong dalawang sasakyan na to na talagang mapapatigil sa isa't isa. Baka ito yung yung kalsada na one lane lang, tapos mag-alternate yung mga pabaliktad, yung mag-alternate sila ng naka-single lane lang kasi pwede, no? Ayun yung scenario na pwede maka-experience nito. SSD1, design speed, segment 1, 25 meters per second. Given sa problem, mga bata, ang perception reaction time. Nagsabi ba na magkahiwalay na perception reaction time? Nagsabi ba na magkahiwalay na perception reaction time?
merong friction factor given na 0.7 and itong gradient uphill is 2%. Positive ang para sa first car and para sa second car ay negative gradient na. Pero 2% pa rin ang inclination nga nun. And what else? Meron tayong given na wala na. Ayun, yung efficiency. Karaniwan ang symbol ng efficiency natin ay mu or eta-eta pala. Eta-eta, 50%. Ayun yung mahirap, class. Di pa natin alam kung saan papasok itong brake efficiency na yan. Kanino kaya yan? Sige, ilagay ko na. Constant speed of the first car times the perception reaction time according to the problem, 2.5 seconds. Walang sinabing magkahiwalay na perception reaction, kaya naman i-assume ko na yun ay applicable para sa dalawang sasakyan. So 25 times 2.5 plus ang speed ng first car is 25 meters per second squared divided by 2g 2 times 9.81 at mga bata, here's the plot twist of the brake efficiency. Alam mo kung kaninang multiplier yon? Di ba problema naman talaga yung preno na yon sa pagsadsad nitong gulong at saka ng pavement? So, syempre sa mechanism ng pedal, no, and the brake system with the engine. Ito, class, ang pag-incorporate ng brake efficiency, i-multiply mo lang sa friction factor yung 50%. What? 0.5. And dahil upward ang gradient netong ating first car, positive ang ilalagay mo rito, positive 0.02. Ganun lang. Tadan! SSD nung unang kotse na pataas ay hindi ko tuloy makita yung tinatype ko na yun, no? 35 squared 2 times 9.81, open parenthesis, 0.7 times 0.5 plus 0.02. Tada! The answer is 148.5953 or 269. Uy, kakaiba sagot nun ah. Oh, hindi pa yan final answer ah. Don't get excited. Ayun ay kotse pa lamang na pataas. Yung kotse naman na pababa, babanggain niya nga kasi. Anong babanggain? Ayun nga yung kasapatan na distansya para hindi sila magbangga. So yung saktuhan lang na magbubunggo sila. Kaya nga ang term is minimum. Dapat mag-provide ka pa ng mas mahabang distansya. No? Ang question ko nga, paano kayang hahantong sa punto? So pwedeng may inclined roadway na ganito. Tapos, ayun yung single lane. May isang bahagi na single lane na mag-alternate. Kaso hindi pwedeng magharangan to ng ganito ah. SSD, stopping side distance, second segment. The speed of the downhill car is 16.667. Perception reaction time is 2.5 seconds plus 25 squared divided by, hindi pala, 16, syempre yung speed ng 16.66667 squared and then 2 times 9.81. At syempre may brake efficiency rin to. Ito nga ang plot twist ng may ganyang detalye. Kakalahatiin mo lamang ang friction factor at ang ikalawang kotse natin ay pababa. Subtraction naman ito, minus 0.02. Tadan! SSD is equal to, dapat pala in alpha A ko na lang to, no? Ulitin. 16 times 2.5 plus 16 squared divided by 2 times 9.81 times 0.7, may 50% efficiency, 0.5 minus 0.02 dahil 2% ang gradient and downward naman. The answer is mababang 84.5696 meters. Okay? And now,
Tapusin na natin. Tapusin. Stopping side distance total. Pinagsamang SSD1, SSD2. Substitute na. 148.5953 plus 84.5696. That's it. Basic. 84.5696 plus 148.5953. Ta-da! 233.1649 meters. Kumbaga may added twist lang na pagsasalubungin ang dalawang sasakyan. Galing, no? Sunod, mga bata. Pag-usapan natin ang sight distance sa parabolic curve. Sight distance sa parabolic curve. Ano yun? Ayun kasi yung next problem set natin. Parabolic summit curve, parabolic sag curve. Nagaganap naman talaga rin itong pagiging crucial ng kalsada sa parabolic curve paggabi. Pero hindi naka-highlight yung headlamp sa parabolic curve. Kasi walang walang detalye ito ng illumination ng light. Pang-sag talaga siya. Pang-sag. Kung umaga naman kasi talaga yung pagbiyahe ng sasakyan, yung mga sag curve, kahit napakalayo pa ng stationary body na nakahambalang sa kalsada, mapapatigil siya na maaga. So yung sag type, crucial yun panggabi. Ngayon, wala namang emphasis sa magiging formula natin na ang pagiging crucial ng sight distance netong sasakyan natin ay panggabi. Pero parang ganun na nga rin na sa gabi rin delikado itong crest type. Crest or summit. Ano yun? May pinagsasabi mong halimbawa, meron ditong VLC. Alam niyo yung VLC? Ito parang hindi niya naman alam yung VLC. Ang VLC ay wala pa lang internet. Ilagay ko lang. VLC logo ay isang traffic cone. Kulit. Ilalagay ka rito. Gusto ko lang. Ayan Panis. Hindi, ayun na lang inassume ko. Pwede namang ibang bagay yan. Ngayon, adi may height yan. May H1. Yung galing sa pavement, patungo sa mata ng driver, meron tayong distance from the pavement designated as H1. At ito naman yung H2 mo. Yung taas ng stationary body. So kagaya ng pagiging crucial ng sight distance ng SAG, iniisip ko rin na mas critical nga ito rin sa gabi. Yun nga lang hindi naka-highlight yung property ng ng sasakyan na panggabi kasi hindi naman headlamp. Yung line of sight, bale. Yung line of sight ng driver rito. And ito yung sight distance mo. Sight distance, minimeasure natin ito ng horizontal. Hindi natin sinusundan yung parabolic arc kasi ang hirap sa integral ng solution nun. And merong dalawang klase. May dalawang klase. Itong sight distance, yung cruciality na naman ng position na ganito. Kaya dapat ma-address ang configuration ng parabolic curve mo para hindi nabubulaga ang mga sasakyan mo kapag merong mga something na hinarang. Pero ang pinaka-naiisip natin talagang gamit na nariyan, yung mga nasisiraan, naglalagay ng early warning device sa halip na VLC or traffic cone, ay early warning device yung nandun sa kabila, H2. May dalawang conditions yan. Kung halimbawa, yung cruciality na yan or the criticality ng sight distance na yan ay naganap sa loob ng parabolic curve kasi nandito pa lamang ang PVC,
at nandito ang PVT, point of curvature at point of tangency. This is your length of curve. Kapag nasa parabolic curve ka, hindi L sub C ang symbol natin. Ito ay capital letter L. Ito yung case na ang side distance mo ay mas mababa sa length ng curve. Okay? Ngayon, so yung criticality nga ng site na yan, ng object, ay nangyayari na nang hindi pa nakakapasok sa point of curvature. Ito, nandito ang PVC at narito naman ang PVT. Ibig sabihin, ito yung case na ang side distance, ito yung length ng parabolic curve, at ito yung case na ang side distance mo ay greater than the length of the parabolic curve. Okay? Ngayon mga bata, hindi kasi practical. Kumbaga, ganun pa rin naman yung kasapatan ng distansya, ayun pa rin ang kahulugan ng sight distance dito. Kasapatan ng distansya na kung may bubulaga sa'yo, na may stationary body dun sa kabilang side. Sapat ang distansyang yon at pwedeng pahabaan mo pa nga, hindi ka mabubunggo sa object na yon. Okay? Ngayon, hindi kasi practical ang derivation nito. Baka masiraan ka ng baet. Kaya naman, meron tayong formula. Class, baka naman may shinare sa inyo ang teacher ninyo sa highway and railroad or sa route surveys. Ang isi-share kong mnemonics ay galing sa isa sa mga lecturers namin sa Tower Sea Review Center. Ang isi-share ko sa inyo. Ayan. Case number 1. L, length of the parabolic curve, is equal to A. Ano yung A na yan? Accident rate? Nope. Ang A na yan, mga bata, is, kasi di ba meron tayong teka lang, inabot nyo ba yung vertical alignment, parabolic curve, dun sa surveying ninyo? Dito sa Spec Pro? Uy, inabot? Mr. Ulugin, inabot ba yung parabolic curve? Wala na, tulog na. Hindi. Ay, ano ba yan? Paano? Hindi kasi, may mga operations sa parabolic curve, vertical alignment, na ang capital letter B ay difference ng G2 minus G1. Ano yan? Hindi, designation lang yan. Nakadecimal. Kasi merong isa kang pwedeng gamiting equation. Like yung the maximum deviation or offset of the tangent grades to the parabolic curve na always happening at the midspan para sa symmetrical parabolic curve. Paano yan? Hindi kami refresh dun sa mga lesson na sinasabi mo. Yun lang. So, kasalanan ko. Spiral curve lang yata inabot nyo, no? And there is version of this difference ng gradient na naka-percentage naman. G2 minus G1 na naka-percentage. Pero, you don't type the percent symbol sa calculator. Kasi kukuhanin mo lang yung numero na naka-percent, but we don't type the percentage. Kasi kapag tinype mo yung percentage na pindutan sa calculator, magiging decimal, ano yun? Mako-convert sa decimal yun. Kaya yung literal lang na numero ng percent, pero hindi mo tinatype yung percentage. Nasaan nga ba yung pindutan na percent? Sa calculator ko na to. Hindi, bihira ko kasi yun gamitin eh. Minsan sa engineering economy, ginagamit ko yun. Ba't walang pindutan na percent dito? Naduduling lang ako. Ang late kasi sa paningin ko eh. Ayun! Shift kaya pala. Ang hirap din makita pala rito. Shift, open parenthesis. So class, what I'm trying to say is, instead of decimal converted gradient difference, yung isa-substitute mo, naka-percent mismo, but you don't type the percent. Hindi mo itatype yung percent. Yung numero na naka-percent lang.
And ang kahulugan ng H1, mga bata, is the eye height. Ano yan? It's the distance from the pavement up to the line of sight of the driver. Eye height. Parang pangit, no? H2, hindi. Pinaiksi na lang, syempre. Mamadali tayo may lakad eh. The object height, yung stationary body. And speaking of the heights, according to Ashto, mga bata, para sa stopping sight distance, kung hindi magkakasabihan and you find a problem insufficient, ang gagamitin ninyong H1. Nakadesign kasi to, kasi alam mo, kanina ba critical itong scenario na to? Critical ito para sa mga pandak na sasakyan. Kasi pwedeng ikagulat nila yung mag-a-appear na object dito sa kabilang side. Kaya crucial ito para sa pandak na sasakyan. Yung mga higanting sasakyan, dahil malaki agad ang length of reach nila, dahil ang laki ng visibility nila, ayun, hindi sa kanya naka-design ito. Kaya Ashto, pinaka-safe na daw yung mga maliliit na sasakyan. Pero kung ano bang sikat na maliit na sasakyan ngayon? Yung Wigo ba yun? Picanto, Kia, mga ganon. Yung mga hunchback, syempre hindi naman inaalaw typical talaga sa national road natin yung parang toy car na ang dating, pero mukha namang may maayos na engine. Wala pa nga ako nakikita na ganun eh, na nagpapaandar ng super cute. Kasi parang e-bike ang dating ng mga yun eh. At hindi rin naman na-consider sa design natin yung mga e-bike na yan. Nakakotse pa rin. And pumapatak na, ang may pinakamababang distansya from the pavement, yung mga standard na kotse. Siguro Vios, ganun. Yung Toyota Vios na brand. Ayun na yung may mga pinakamabababa. Tapos may mga mas cute pa nga doon talaga rin na kotse. Baka mas mababa pa yung line of sight height. And 1.14 ang sabi niya Ashto. Ay ganun. At ang H2, hindi ko kasi na-search, mga bata, kung ano yung pinaka-critical na object na to na pwedeng i-stopan mo talaga. Pero ang sabi nila, ang height daw nung kabila ay 0.15 meters. And then sa passing side distance naman, di ba sabi ko, ayan yung kasapatan na distansya para hindi ka mabunggo dun sa opposing other lane car, di ba? Opposing direction, other lane car. Kasi nga, nababagalan ka dun sa kotse na sinusundan mo. E di swerving, maneuvering to the left, and then going back to the right para hindi ka mabunggo dun sa kabilang direksyon. H1 mo, syempre, nakabase pa rin ito sa sasakyan na pandak. 1.14 meters ang taas. Pero, dahil lang nakikita mo sa kabilang sasakyan na opposing ay yung bubongan, consider yung hanggang bubong, class. Ito ay 1.37 meters. Syempre, hindi 1.14. Eye-to-eye contact kayo ng Ano to? Eye-to-eye contact kayo ng driver sa kabila para maging 1.14 din yung height niya. Okay, and now, ang mnemonics na ginamit ng tropa natin, class. Ganito yung mnemonics niya. Di ba tinuruan ko na kayo ng pag-designate ng numero? Ganito 0, 1, 2, 3, 4. Ulitin ko lang. 6, 7, 8, 9. 0 ay minsan C or Z. Or kaya may gumagamit ng letter O. Yung 1 mukhang L. Yung 2 mukhang N. Yung 3 mukhang M. Yung 4, ang gamit natin dyan ay last letter ng. Kasi yung Y pwede naman, pero nakasanayan ko na rin yung last letter ng 4 is R. 5 ay mukhang S. Ang 6 ay mukhang B. Ang 7 ay mukhang F kapag binaligtad lang. And magkapareho ng pattern ng last letter ng 4 and 8. Kasi ang naiisip kong kamukha ng letter ng 8 ay capital letter B eh. Eh di ba may letter B na tayo na 6? Walang ulitan, bawal umulit.
Yung 4, gusto mo i-letter Y mo yon, bahala ka. Consonant naman yun eh. Iniiwasan kasi natin na gumamit ng vowel dun sa mga number replacement into letter. Kasi special function ng vowel sa mnemonics mo. Kaya, ganito binasa ng tropa natin. Love, binasa niya ito ng ganito. Love, may jowa siya or asawa. Love, asan na yung 100? 100 na hinimas-himas daw. Hinimas-himas, 2 beses mo sinasabi yung H tapos mas with the S square root. At hinimas-himas at hinipo-hipo ba yun na ano? Nakalimutan ko yung context ng kwento niya eh. Ewan ko may patungkol siya ditong bastos. Basta yung 100, hinimas-himas at hinawak-hawakan at hinimas-himas niyang 100 piso. Meron ako nakikitang formula na finactor out yung 2. Kaso kasi naka-square yung ano na yan, yung binomial na yan. Yung nakikita akong gumamit ng formula ng 200 tapos quantity square ng H1. Ito yung nakita ko sa ASO na formula kaya di ko matanggap yung isang nag-exist na yun sa isang reviewer. Okay? Pero later, subukan natin yan. Ayan daw ang una nating iisipin talaga ring formula na i-apply kasi shorter formula. Susunod, side distance ay greater than the parabolic curve L. S greater than L. Ito, wala na ako mnemonics dito. Kasi ang palatandaan na lang, kasi diba yung S less than L, lesser formula. Single term fraction. Ito, double terms kasi to. Kaya ang palatandaan mo dahil S greater than L, greater than yung formula. Double terms. Ang shocking nga lang mga bata, ang shocking, ito naman yung formula niya. Minus 200 times square root of H1 plus squared divided by the gradient difference na naka-percent but hindi talaga tinatype yung percent. Yung numero lang na naka-percent. Okay? O paano yan? Parang hirap naman yan. Kaya nga sinadya sa'yo yung mnemonics. Yung love asan na yung 100, tapos hawak-hawakan at hihimas-himasin. At ito, gusto magawa mo rin ito ng kwento. Love, nasama yung 200 na hinawakan mo. Ah! Walang maisip. Love, nasama, minus. Ano mo rin yun, ginagawan mo rin yun ng kwento eh. Yung minus, minus, letter M. Love, nasama yung 200 na hinawakan mo. At hinimas mo. Ano yung letter A? Ewan ko na. Bahala ka na nga. Ikaw na kumpleto ng kwento. It's not practical kasi to derive this. Nakaka-stress sa buhay. And now, sagutin natin tong number 17. Parabolic summit curve. A summit vertical curve has tangent grades. Oh, gusto mo ba i-drawing ko pa yan? Pwede naman. G1. Positive 2. And very gentle lang mga gradient na yan. In-exaggerate lang natin yung illustration na steeper itong G2, negative 3%. Gagawa daw ng parabolic curve dyan sa tangent grade na yan. O, parabolic curve. And ano pang nasa kwento? G1, G2. The length. Ang length ng parabolic curve, sinabi ba? The curve is to be designed for a speed of 80 kph. Sige. Sulit natin yun. Magagamit ko ba yun? Wala naman to sa formula. Velocity is 80 kph. Nakita niyo ba? Na hindi sumama sa formula yung motion property. What else? Sabi rito, may perception reaction din na 2.5. And then, coefficient of friction na 0.3. Parang ano yan
Parang pang stopping side distance. The minimum length of the summit curve will be the minimum length of the summit curve, and that's the required in given. Required is capital letter L. Kung ang iyong H1, uy, ang baba. Ano kayang kotse to? Ang baba ng driver, height of driver's eyes. It's 1.08. Mas mababa siya dun sa provision. Ang provision ay 1.14 meters, no? Ito 1.08. Pero, ang taas nung something, ano kaya yung kalahati halos metro? Parang VLC na to traffic cone. Yung VLC class, tinatawag ko lang yung VLC kasi, di ba nga, unsung hero daw yung VLC developer. Kasi pinakinabangan mo yung software na yan. Hindi ka niya sinisingil. Lahat ng mga na-download mo sa kung saan-saan, napaplay mo yung video. Ha, ang taas, 0.6 meter. And the side distance, stopping side distance. Ba't ganun? Nagkabigayan pa nito. Parang mga redundant, Nagkabigayan, letter S naman ay given na, 100 meters. Okay? Ngayon, asikasuhin na nga natin yung gradient difference. Capital letter A is difference ng absolute value g2 minus g1. And marami nagkakamali rito kasi baka akala arithmetic lang nung dalawang gradient. But tinan mo mangyayari dito. Ang g2 ay negative 3 minus positive 2. O, edi magpa-positive 5 siya. And pansinin nyo, percent yan, di ba? Supposedly, ang unit yan ay percent. Pero i-enter mo sa computation mo nang walang daladalang percent. Yung digit lang ng percent ang kukuhanin mo. Ayun ang ibig ko sabihin kasi merong formula na gumagamit ng decimal. Yung sindalat ko kanina, ito yung capital letter B, G2 minus G1 in decimal. Tapos yung version na naka-percentage, pero digit only ang kukuhanin sa percentage at hindi i-convert sa percentage into decimal. Ano raw? Ito na nga. For the solution, i-assume natin, syempre, mas mababa yung S. I mean, mas maikse ang formula ng S less than L. So, kumbaga, kung ito ang unang assumption mo at tumama, mabilis mong masasagot to kasi maiksi lang yung formula. Lab, asan na yung 100 hinawak-hawakan? Pangit naman ng mnemonics mo. Di gumawa ka ng sarili mo. Galing ka pala mag-derive at gumawa ng mnemonics di ikaw gumawa ng sarili mo kung ayaw mo ng sinishare ko nga lang yung natutunan ko sa kakilala ko na nasa Dubai na ngayon. Labasan na. And the A, so that is 5. Ang S mo ay given, 100 squared. 100 times square root of 2 times 1.08. And then plus square root of 2 times H2. 0.6 squared. So the length of a parabolic curve, sabi rito, siya ay side distance na less than L. I-confirm natin later. Kung yung 100 meters natin ay mas mababa dito sa masasolve natin. Let's check it out. 5 times 100 squared divided by 100 squared up. 2 times 1.08 plus the square root of 2 times 0.6. Close. Tadan! Ay, class, pareho naman din pala siya dun sa other form. 75.9886 meters. Merong nagsusulat ng ganitong version yung formula niya. Na yung 2 nakalabas. Ito para consistent siguro na kwento ng 200 at hindi na 100. Merong gumagamit ng ganitong S less than L na lab.
Asa na yung 200 square root ng h1? Eh, parang mas madali yata yan. Hindi, pareho rin kasi nga yung ilalabas na sagot niyan. Tingnan nyo, testing ko. Nailabas yung 2. Magiging 200 ito. 200, tanggalin mo yung 2 rito. Ayun o. 75.9886. Same lang pala rin kasi siya. Okay, at least may na-probe na natin. Parang mas maganda na yung labasan na yung 200 at hinawak-hawakan mo na. Uy, sakto! At hinawak-hawakan mo na. Labasan na yung 200 at hinawak-hawakan mo na. At hinawak-hawakan mo na. Kaso, hindi na-address yung square root. Dapat may pumasok na letter S. Labasan na yung 200. O kaya, nasa na yung 200s? So, di ba? Sakto, may square root. Nasa na yung mga 200s? At hinawak-hawakan mo na. Pinaparatangan mo siya na kinukuha mo yung pera. O, di ba? Class, mali ang assumption. This is not greater than 100. Di ba dapat S less than L? Ang 100 meters ay greater than 75.99. Hala? E di wrong assumption. Ay. O di gawin mo na yung S greater than L. Ano yung mnemonics natin? Love, nasama yung 200 hinawak-hawakan na kalokohan. Hinawak-hawakan. Hindi ko maisip yung letter A sa denominator eh. Lakas ng trip mo dyan sa mnemonics mo. 2 times side distance 100 minus 200 times square root of 1.08 plus square root of 0.6 squared divided by the gradient. Sabi, percent yon, pero hindi mo ito type ng percent, yung digit lang na naka-percent. Okay? Yung digit lang na naka-percent. 2 times 100 minus. Tada! Uy, tama na to. 68.4012. Bakit? Eh, syempre, yung 100 mo is greater than 68.4012. And this is less than 100 meters. Ito ay tama, correct assumption. This is the answer, the length of the parabolic curve. Ano yan eh, iniisip ko nga yung 0.6 na yan ay early warning device. Ayun yung mga spots. Parang sa pagde-design itong parabolic curve at kinonsider ang side distance, may mga spots na delikadong pwestuhan dahil may tendency na ikabangga ng mga papaakyat na mga sasakyan dito. Ayun yung kwento nun. May mga naglalagay rito ng early warning device. Eh nakaparada yung sasakyan dito. So yun, yung cruciality ng paggawa mo ng parabolic curve at may component na ganun. Kaya mag-adjust ka ng length of parabolic curve and the side distance. Naiintindihan nyo ba yun? Susunod! Meron din tayong version para sa parabolic sag. So kung ito, may title ba ako rito? Crest, Summit. Crest, Summit, parabolic. Side distance to.
Side distance. Meron din tayong parabolic sag. Sag. Side distance pa rin. Side distance. Ito talagang lutang na delikado to sa gabi. Bakit? Eh di ito yung parabolic curve mo, di ba? Oh. Ayun yung parabolic curve mo. Kasi hindi naman problema to sa maliwanag pa yung araw paligid Eh, malayo ka pa lang, kitang-kita mo na yung something na nakabalandra sa sasakyan. Mapapatigil ka ng maaga. Eh kung gabi to, bubulagain ka lang nung stationary object na yon na nakabalandra sa sasakyan, sa kalsada, kapag tinamaan na siya ng headlamp mo, yung illumination ng headlamp mo. Ay, ganun ba? Yes. So kaya, ito, ipakita natin yung dalawang cases dito. May dalawang cases na naman itong side distance, layo netong driver to the critical object. Ito yung critical object. Side distance mo yan. Yung critical object na yan, ano yan? Ayan yung masisipat ng elimination ng lamp. Elimination ng headlight or lamp. Lagyan ko muna ng horizontal tapos yung yung illumination ng light. So syempre hindi naman yun literal na beam of light, 'di ba? May dalawang ano nga yung tawag doon sa class, 'di ba may dalawang klaseng lamps doon sa harap? Yung isa ay headlamp, headlight. Ano nga yung isa? Strobe ba yun? Yung hindi ganun ka ganun ka talas yung yung light. Huy, yung may mga sasakyan, sabihin mo nga, ano yung tawag doon sa yung kasama ng headlamp na light? Strobe. Parang iba yata yung strobe. DRL. Ayun, ano yung ibig sabihin niyan? Share mo naman yung DRL. And mas pinapasabog kasi nung yung lamp na yun yung illumination, and syempre yung headlight, may may beam. May beam yun papunta sa harap. Eh, yung unang pagkakataon na makikita mo yung something na yun, ayun yung yung sight distance na dapat kasapatan ng distansya para mahintuan mo yung thank you Mr. Guico para dyan sa DRL na yun. Pero nakafocus lang to sa headlamp. And yung headlamp na yan ay may taas. Capital letter H. And then, itong illumination angle na ito, the illumination angle, ayon ay denoted as beta. Sometimes, tinatawag siyang upward divergence, and according to Ashto, ang provision natin para dyan sa dalawang yan, nakadesign na naman to para sa pinakapandak. Siyempre, delikado yan para sa pandak na sasakyan. Pero hindi naka-address dito yung naalala nyo itong crest, di ba, critical din naman para sa mga matatangkad na sasakyan. Halimbawa yung mga dump truck, yung mga trailer truck. Di ba matataas yung driver nun? Wala kasi sa computation natin yung biglang may batang susulpot. Maliliit kasi yung mga tumatakbong mga hayop or bata. Di ba kaya may na-aksidente dun sa malapitan? Kasi sobrang taas nga naman ng driver's line of sight. Kaya yung mga nasa ilalim ng windshield ng mga tumatawid-tawid, ayun talaga yung ma-aksidente. Hindi yun address sa computation natin na to. Yung sabing side distance na yan, ina-assume natin na talagang malayo sila, ipigilan mo. Kasi ibang klaseng pagtigil yung babubunggo mo na eh. Ano na yun eh?
abrupt ano na yun eh, stopping na yun eh. Kapag may biglang humarang sa iyo eh. So sa AASHTO, ang ginagamit natin na H, if not given in the problem, is 2 feet. Or pag convert, that's around, ano nga, 3.6, ganun. 2 divided by 3.281. O, 0.61 meter. That's the headlight height. 0.61 meter. Ito ay headlight height. Tapos itong beta, according to AASHTO, yung illumination angle na sinasabi ko, 1 degree upward divergence. Or illumination angle. Illumination? Parang yung sa Minions. Illumination. Illumination angle of the headlamp. So ito yung kung yung causality na naman ng object na yan na pwedeng manhole pero nasa lapag eh, no? Hindi rin nakalagay yung height niya. So parang nasa isip ko, may delikado talaga sa pavement. May butas, walang height. Ay, speaking of manhole class, speaking of manhole, kung ang tinuturing na delicate object sa crest or summit type, halimbawa, hindi sasabihin yung 0.6, pero ang nilagay sa kwento, natanggalan na cover ng manhole. And yung manhole, kapantay yun ng pavement. Alam nyo ba ang ilalagay nyo sa height of the object? Tama, ang nasa isip nyo, isi-zero nyo yun. O, may plot twist pa pala yun. Grabe pala. May plot twist pala yun na kung magkabigayan ng mga dimensions, tapos ang sinabing object on the other side, bago mag-stop, is the open manhole, natanggal ang cover, zero naman ang substitution value ng h sub 2. Dito kaya ako naisip yun. Sakto kasi sa pavement yung pagkakasipat ng ilaw. E paano kung early warning device yon? So yung unang masasapol ng ilaw, yung base ng early warning device, nung tumirik na sasakyan. Ano yun, yung early warning device na yon? Yung reflectorized stand, nilalagay talaga yun ng mga nasisiraan. Required nga yun na dapat meron ka sa sasakyan na ganun eh. Kasi pag wala kang ganyan, checkpoint ka, in-inspect yung mo. Hindi ko lang alam yung violation. Kung ano yung tawag. Sino ba nahuli na sa inyo ng dahil walang early warning device? Required yun na kapag tumitirek, nasisiraan, maglalagay ka ng may dala-dala ka dapat na early warning device. So yun yung naisip ko para talaga mapapatigil ka kasi may nakahambalang pang kotse or sasakyan kapag nilagyan ng early warning device. And mga bata, ang formula natin, wala akong matinong mnemonics dito eh. And yung formula, applicable para sa dalawang klase ng units, metric or English, S less than L. Lab, asa na yung 200? Class, gawan nyo nga ako on the spot ng kwento rito. S tan beta. Wala akong matinong maisip eh. Labasan na yung 200. May tan, no? Suggest ka na. Magaling ka naman gumawa minsan ng kwento-kwento eh. O, lalo na yung mga magaling gumawa ng kwento, chismis. Pwede ka rito. Lab, nasama na naman yung 200 S tan beta. Istanbul, pwede. Sa ano ba yun? Ano nga bang bansa yun? Istanbul? Georgia ba yun? Hindi ko maalala yung bansa. Basta may Istanbul. Ayun Istanbul. Paano yung H? Labasan na yung 200. Nasa Istanbul? Pwede. Ba't ang layo naman? Kaso, ito yung hindi ko magawa ng kwento eh.
Yung pang-divide, letter A. Umaanda spot creation tayo ng mnemonics. Istanbul. Astro 2 feet or 0.61. And kung merong mga nagme-memorize kung metric unit, i-derive natin, class. Metric. Ilagay natin yung value para sa S-L. L is equal to, asa na yung, i-substitute na to, 200 times capital S tangent 1 degree plus 0.61. Yung iba kasi minamemorize to, pero hindi nga practical. Baka English units naman. Alam niyo naman si Dakay. Alam niyo yung examiner ninyo. Siya ang kauna-unahang examiner na nagpasok ng unit ng pera na naka-dollar. Kasi nga mahilig siya mag-copy-paste. O edi kung ika-copy-paste niya yung mga English units na nasa references, edi parang, ayun, ina-anticipate na rin natin yung naka-English units na mga dimensions. O edi ito ay 3.5s plus itong 200 times 0.61, 122. May nagme-memorize ng formula na to. Pero, mas okay na yung mas generalized unit pang kahit English or kaya metric. Dinerive ko lang, S greater than L, lab, nasama NS, 2S minus, malamang 3.5S to. Diba Istanbul? Plus 122 divided by A. Nasama sa Istanbul yung 200. Ha? Sakto yung kwento. Lab, asa